Another day, another basketball stories na naman ang pagkukwentuhan natin. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang may dalawang game plan ng adapang Dallas Mavericks next season. At ang naibalitang tunay na rason bakit wala pa rin namang nagagawang move ang front office ng Golden State Warriors mapatrade o sa free agency man yan. Medyo nanahimik nga po ang Dallas Mavericks ngayong offseason matapos nilang makuha sa isang trade ang 2024 first overall pick na si Zaccharie Risacher sa pamamagitan ng isang blockbuster trade. Kaya may ilang mga fans na nga pang naniniwala na tapos na ang team sa paggawa ng move. Which is hindi rin naman nga po totoo matapos ibulgar na balak para naman nga pong i-trade ng team ang ilan sa kanilang mga players katulad na lang ni Klay Thompson, PJ Washington at Daniel Gafford. Kaya expect na nga po ninyo na magkakaroon ng ilang mga malalaking move ang Mavs sa mga susunod na linggo bago magtapos ang offseason. Pero kahit man nga po marami pang mga pagbabagong mangyayari sa lineup ng Dallas Mavericks, ay unti-unti na rin naman nga pong gumagawa ng game plan ang kanilang pinakabagong head coach na si Dusty May. Una na nga po dyan ay ang pagpapa-improve sa galaw nila Cooper Flagg at Zaccharie Risacher, habang ang pangalawa naman ay ang pagbibigay nila kay Kyrie Irving ng full control sa kanilang opensa. Siya nga pang magiging first option sa kanilang mga darating na laro next season upang sa ganon ay makuha agad nito ang kanyang rhythm. Sa ganyang paraan nga po ay makakapag-compete sila sa West habang nabibigyan nila ng sapat na experience ang kanilang mga batang players. Sa ibang balita naman, nawawala na nga po ng tiwala ang mga fans ng JSW sa kanilang team dahil hanggang ngayon ay isa pa rin nga po sila sa mga pinakatahimik na team ngayong offseason sa free agency at trade market. Kahit man nga po itinuturing sila bilang contender ay mukhang wala ngang balak ang Warriors na magpalakas pang lalo ng kanilang kupunan. Lahat rin naman nga po ng kanilang mga ginawang malalaking plano ay pumalpak at dahil nga po sa mga nangyaring ito ay maging ang kanilang front office ay tanggap na rin naman ang kanilang kapalaran sa susunod na season. Inaasahan na nga na po na magiging isang gap year na lamang ang kanilang kampanya para sa taong 2026 to 2027 NBA season. Ibig sabihin, magta-time out muna nga na po ang Warriors sa pagiging isang contender. Napakalimitado rin naman nga po ng kanilang resources at napaka-minimal pa ng kanilang trade assets, samahan mo pa ng pagtatamo ng injury ng kanilang mga key players. Kaya no choice nga talaga sila ngayon kundi tanggapin ang mga mangyayari na hindi nila kayang makapag-compete sa West at maging sa kampyonato.